Magandang gabi po sa inyo lahat, umaga, hapon, agahan, almusal, tanghalian na po ng merienda, midnight snack. Nandito naman po ako, Nyolo the Third. At kung wala pa po tayong party list, huwag nating kalimutan. Siyempre, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. ABB po, ang bagong Pilipinas, ang bagong Pilipino, kasama nyo sa pagtatanggol ng West Philippine Sea, ang Bombero ng Pilipinas po. Kung wala pa kayo party list, subukan po natin ang Bombero ng Pilipinas. Talagang in particular po natutulong sa ating mga kababayang mahihirap dahil nga po sila ang mga bombero. Ang ating kailangan sa sakuna, kalamidad, bagyo, lindol, at syempre sa sunog. Diba? Ngayon po Fire Prevention Month, subukan po natin. At kung wala pa kayong party list, ang Bombero ng Pilipinas. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas, ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas. Okay, dumako naman tayo sa ating pinakamalupit. Wala naman ako ipapakita sa inyo, ipaparemind ko lang sa inyo. Gusto ko lang iparemind sa inyo kung ano na ba ang nagagawa ng weak na leader. Gusto ko lang iparemind sa inyo. Ha? Baka kasi nakakalimutan nyo eh. Ipaparemind ko lang po yung nagagawa ng sinasabi nila, weak leader. Unang-una, yung weak leader na tinatawag nila, weak leader po na kinuha si Kibuloy sa ilalim ng lupa. Yun po ang weak leader na sinasabi nila. Very, very weak leader. Diba? Yan po ang weak leader. Pangalawa po, yung weak leader po ang nagpaalis lamang sa pogo na legasiya ng demonyong tatanga-tangang inutil na Duterte na nakakulong ngayon sa dahig. Sa bawat pagsikat. Very weak leader, no? At pangatlo po, hindi ko na ilalagay lahat. Yung major tama lang ng ating weak leader. Siya lang naman ang nagpakulong sa ICC sa demonyong umaapaw sa kademonyoan na Rodrigo Roa Duterte. Ikaw ay nandyan, tinig mong matatag, sa amin ay gabay, pag-asa ng bayan, pangakong totoo, BBM, isa kang totoo. Lupit! Tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuport. Pakalupit, no? Yan lang naman po ang mga weak leader. Okay?
Yan po kasi yung mga weak leader na tinasabi nila. Na madami po nag-iiyakan ngayon pero sorry, tapos na ang pag-iyak. Kailangan na ngayon magkikisay-kisay kayo. At sa mga kamag-anak ko, Mami Irene, salamat po. At sa mga kamag-anak ko, sa mga tropa ko, sa mga pinsan ko, sa mga kumpare ko, okay lang in-unfriend ko na kayo. Ayoko na magkasamaan tayo ng loob eh. Okay? Happy Unfriend Day. Kahapon. Okay lang? Okay. I-unfriend ko na kayo kasi ayoko nang magkasamaan pa tayo ng loob. Ha? Mamaya papakita ko J8. Ayoko na magkasamaan tayo ng loob. Mabuti nang in-unfriend ko na kayo para ako na lang ang magtatago ng lihim na yon. Ayoko na mag-explain sa mga kamag-anak ko. Ayoko na mag-explain sa mga kumpare ko. Ayoko na mag-explain sa biyenan ko. Ayoko na mag-explain, okay? Kahit napakapaligiran ako ng DDS dito, ayoko mag-explain sa inyo. Magkalimutan na lang tayo. Okay? Sa mga ipag ko, sa biyenan ko, pasensya na po. Okay? Sorry po talaga. Oh? Kung binila ko kayo, hindi nyo ako makita. Mas mabuti na yung gano'n kaysa masira yung pamilya natin sa politika. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Ayan na, pasensya na kayo kung hindi na nyo ako na may message. Binlako ka talaga kayo. Yung iba in-unfriend ko, sorry wala eh. Ayoko na makipagtalo. Nagkaroon tayo ng pagsasamahan eh. Pero, tumahimik na muna kayo ngayon. Huwag nyo akong guluhin. Diba? Ayoko kasi magkagulo tayo eh. Alam mo yun, magtatalo tayo. Sasabihin nyo sa akin, oh, BBM supporter ka pala. Kahit anong explain ko sa inyo, hindi nyo makukuha eh. Kasi nandito ako sa hustisya ako dito para sa mga namatayan eh. Diba? Saka na tayo mag-usap pagpatay na si Digong. Diba? Saka na tayo mag-usap siguro pagpatay na si Digong, pwede na tayo mag-PM. Ang dami kasi nag-PM sa akin eh. Ba't ganun ka naman, sinusuportahan mo si Bongbong at pinakulong si Digong? Napapagod na ako eh. Napapagod na ako. Hindi ko pwede i-explain sa inyo. Hindi naman kayo... mahirap sa inyo, chismosa lang kayo eh. Kami araw-araw namin tinatalakay dito, alam namin yung katotohanan eh. Alam namin yung mga nangyayari. Eh kayo narinig nyo lang, nakikichismis lang kayo, tapos ako pagbabalingan nyo. Ako araw-araw ko nalalaman dito yung katotohanan. Eh kayo narinig nyo lang, tapos ako pagbabalingan nyo. Bakit BBM ako? Eh ngayon lang naman kayo nagpolitika, ako araw-araw. Gara nyo. Tapos sisisihin nyo ako? Sisisihin nyo ako, bakit Bakit BBM ako? Waiting mahirap sa inyo. Ngayon lang kayo nagpolitika, kala nyo biktima kayo. Akala mo biktima. Grabe ka naman. Akala mo biktima. Akala mo siya yung
Kala mo siya yung kamag-anak ni Digong. Grabe ka naman, ba't BBM ka? Pinakulong niya si Duterte. Ha? Alam mo ba yung nangyari? Oo, alam ko alam mo lahat. Paano? Ngayon, puro kalandian yung inaano mo. Puro kalandian. Pinapanood mong video, puro kalandian, puro memes. Tapos biglang nagpolitika ka, porket trending. Pero mo porket trending si Digong, nakita niya, sinishare ko yung mga biktima. Sabi niya, grabe ka naman, bakit ayan ang ano mo? Gusto niya, sumunod ako sa post niya. Kala mo naman, araw-araw siya nagtatalakay ng politika. Ngayon mo lang nabasa to dahil trending. Tapos nadamay mo yung pagsasamahan natin. Magkalimutan tayo, Black. Puso ng isa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Meron mo biglang naging concern sa politika? Samantala yung pinapanood mo, puro iba na alawi, bakat yung utong, bakat yung bra. Tapos sa daanan mo yung post ko, ako pinagbunturan mo. Grabe ka naman, kawawa naman si Digong. Kailan ka naging concern sa politika? Anak ng butete naman, oo. Black! Yan na, mga kamag-alak ko, mga black muna tayo. Saka na tayo mag-usap-usap pag naimas-masang kayo. Stupid. Biglang nag-altaburoto, biglang nagsisigalit. Nakaraang buwan lang, may reunion pa, ngayon nagsisigalit. Putik, ang sabi pa sa kwento, hindi na nga ako nakakaano sa sobrang ang daming inaasikaso sa trabaho. Di cellphone nga, di ko mayawakan. Biglang na-post si Digong, trending. Grabe ka naman. Posang inan to, ha. Black! Kaya kayo kung may mga ano kayo dyan, ha, mga friends kayo, bahala na kayo, i-block nyo rin. Putik. Puti, kailangan ko na yata magpalit ng FB. Magpapalit na ako ng FB. Kakalimutan ko kayo. Pwe! Nakakainis eh. Alam mo yon, pagdating sa politika, akala mo, kamag-anak niya eh. Grabe ka naman, support. Pwede naman tayo maging magkaibigan kahit DDS ka eh. Ang dami kong kaibigan DDS eh. Ngayon, kala mo, porkit naging BBM ako, kala mo, nakapatay ako ng tao eh. Dirindire. Ganon. Dirindire. Grabe ah. Concern sa Pilipinas, wow. Makabayan, wow. Stupid. Putik, biglang mapagmahal, wow. Mapagmahal, wow ah. Pagmahal daw eh. Mahal daw Pilipinas eh. Putik na yan. Biglang naging ano, binalik yung nakaraan. Putik na. Ayop, inungkat lahat. Binlock ko nga. Oh, block. Nakakaano na ako, 150. 150 na nabablock ko. Oh. Hanapin nyo ako ngayon. Kakalimutan tayo. Concern ka agad ng putik. Dahil nagalit sa akin. Ang dami kong PM. Nagulat ako nung inaresto. Grabe ka, anong klase ka naman? Ha? Bakit? Ano nangyari? Ba't sinusuportahan mo yan? Pinakulong si Digong. Ha? Ako ba si Tore? Ako ba? Ay, sisiba ako?
Reactor lang ako dito eh. Ako ba naminger? Hindi naman ako naminger ah. Siya yung naminger, siya sisihin mo. Garo. Oo, binala ko lahat. Ako pinagdiskitahan, lahat-lahat. Ako pinagdiskitahan. Kala mo kasalanan ko, pinakulong ko si Digong? Ba't ko pa daw nire-react? Ba't ko pa daw sinuportahan? Ayan daw tuloy. Nakuli. Ano ako? 10 million subscriber, nakikinig buong Pilipinas? Gara. Ako lang ba vlogger ng BBM? Sa akin sinisi lahat. Ikaw kasi, sinuportahan po, nire-react-react mo pa. Ano yun? Ako lang yung sikat na vlogger dito sa Pilipinas? Ako lang? DDS na lahat? Gara naman oh. Oh, black. Oh, tahimik buhay ko. Tahimik. Ganun gawin nyo, tahimik buhay nyo, black. Oh, black. Oh, dito na tayo. Si Senator Bato de la Rosa, kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nilinaw din na Hoy, nagpakita na si Bato. Nakaraan po, hindi mapakita si Bato. Ngayon, nagpakita na. senador na hindi siya nagtatago. Oh. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños, exclusive. O Mayan, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Magandang gabi sa iyo, Cheryl. Nakausap ko si Senator Bato de la Rosa bandang alas 5:30 ngayong hapon. Tinawagan ko siya at sumagot siya sa ating tawag. Una, nagpaliwanag siya sa atin. Bakit nga ba hindi siya makontak in the past days, specifically kahapon, cannot be reached yung kanyang phone? Sabi niya, hindi dahil nagtatago siya. Nagpatay talaga siya ng telepono dahil siya pala ang naatasan na umasikaso ng motion for certiorari na inihain sa Korte Suprema. Lak na weting. Huwag kami, Bato! Huwag kami! Grabe, pinatay yung phone. Busy. Oh, pass your paper. Oras na nalaman nila nitong weekend na meron ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte ay nagpaiwan siya. Kasama pala siya dapat dun sa flight papuntang Hong Kong. Pero sabi niya, maiwan na siya para makipag-coordinate siya dun sa mga lawyers. Madaliin at matapos itong mahabang Kita nyo? Alam na nila. Kita nyo isipin nyo po alam na nila na may arrest warrant. Kasi po, hindi naman magagawa nilang mag-file sa Supreme Court agad-agad kung hindi nila magagawang mag-file sa Supreme Court kung hindi nila alam na may arrest warrant. Makakapal po yan, nakita nyo yung dala nila? Makakapal yan, tapos i-encode mo yan. Ang dami mong isusulat dyan. Pero, alam na nila yan. Naka-ready na yan. Kaso, kailangan pumunta ng Hong Kong, makiusap kay Xi Jinping para itago. Plan A. Diba? Plan A. Kaso, hindi umubra yung Plan A na itago si Digong. Hindi umubra. Tinabla ng China. Dito tayo sa Plan B. Bato. Plan Bato. Bakit? I-print mo lahat ng application natin sa Supreme Court. Hindi mo magagawa ng isang araw yan. Hindi mo magagawa ng isang araw yan. Magagawa mo ng isang araw. Anong sabi ni Kitty Duterte? Anong sabi? May share lang ako sa inyo. Anong sabi ni Kitty Duterte? Pinakamasakit sa lahat, yung natuklasan mong nilaglag ka na pala nang hindi mo alam, ng tinuturing mong kakampi. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi mo magagawa yang makapal na ipa-file mo sa Supreme Court ng isang araw. Hinain yung warrant of arrest sa Terminal 3, biglang gumagawa sila, matatapos. Never! It takes 3 to 5 days. Ipiprint mo pa yan lahat-lahat. Pag-iisipan mo pa yan. Bibigyan mo pa lahat-lahat ng kopya yan. Sobrang daming yan. Alam nila na aarestuin si Digong. Kaso, hindi umubra ang go to Xi Jinping. Hindi umubra ang go to Xi Jinping.
So, anong gagawin? Wala. Kailangan maghabol sa Supreme Court. Naipit sila. Bakit? Hindi nila mapanotaryuan eh. Hindi nila mapanotaryuan. Hindi sila makapasok. Sa pool. Lipad. Hindi nila alam, mas magaling yung gobyerno. Sabi ko sa inyo, mas matalino si BBM sa inyo eh. Mas matalino si BBM sa inyo. Akala ko ba ikaw ang chess master? Kita mo. Natalo ka ng Joker. I mean, natalo ka ni BBM, di ba? Tingnan mo. Hindi umubra, hindi ka na-love ni Xi Jinping. Hindi ka tinanggap ni Xi Jinping, Digong. Kahit i-deny ni Sara na walang sinabi about ano. No. No. Wala ka ng visa. Balik ka dito. Kaya pagbalik mo dito, yung tinakasa mong warrant of arrest, hinabol ka pa rin. Totoo yun eh. Dahil nagtatago siya. Nagpatay talaga siya ng telepono dahil na nalaman nila nitong weekend na meron ng arrest warrant ang ICC. Kita mo, alam nila nitong weekend. Ayan na, malinaw. I-repeat ko sa inyo ha. Alam nila nung weekend. Tignan nyo. Patakas talaga si Digong. Sabi ko sa inyo, wala sa listahan yung Hong Kong rally. Siningit nila yon. Kita mo, umamin din bandang uli. Huli na sila sa salita eh. Kala naman nila hindi natin sila nababasa, Korte Suprema. Oras na nalaman nila nitong weekend na meron Nitong weekend, alam na nila. Kita mo? Alam na nila eh. Kaya tinakasan nila. Tinakasan nila. Nagtangka kay Xi Jinping. Wala na. Panis na. arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte ay nagpaiwan siya. Kasama pala siya dapat dun sa flight papuntang Hong Kong. Pero sabi niya, maiwan na siya para makipag-coordinate siya dun sa mga lawyers, madaliin at matapos itong mahabang petisyon na ito. Kita mo, nagpaiwan siya kasama dapat siya sa Hong Kong. Kasi nga, itatry nila si Xi Jinping kung kaya pang hilutin na itago si Digong. Kasi nga dito, sa ang ICC, hindi kaya ang China. Hindi kaya ang China kasi alam ko may protection ng China dyan sa ICC. Ang pagkakaalam ko ha. Ngayon, nabigo. Ang ginawa nila, nagpanggap sila na may maisog Hong Kong rally. Siningit nila. Wala naman talaga eh. Wala naman talaga maisog rally noon. Diba? Nagpanggap sila na maisog rally lang yon. Pero sa totoo, hindi yun maisog rally. Kinakausap nila si Xi Jinping. Nga, tablado na si Digong. Nga kahapon itong nasabing petisyon na ito, Cheryl. At ang sinasabi niya, hindi siya nagtatago. Sa katunayan, nasa may Mindanao area daw siya at katatapos lamang niya na mangampanya sa may bandang Surigao. Cheryl. Nakauhanan mo ba ng reaksyon, Mayan, si Senator Bato sa naging desisyon ng Korte Suprema? Ang sinasabi naman nila, meron pa namang pagkakataon na sumagot. So hoping pa sila na hindi basta dito natatapos yung sa junking o yung at least yung hindi pagbibigay ng TRO. Pero ang sinasabi nga niya, awang-awa siya doon sa nangyari kay dating Pangulong Duterte. Tila daw ba excited itong Philippine government na isurrender si Pangulong Duterte sa foreign entity. At ang sinasabi pa niya, flimsy excuse daw. Flimsy excuse on the part of President... Huwag ka mag-alala ba to? Susunod ka naman eh. Huwag kang mag-alala, excited din kami sa'yo. Akala mo kay Duterte lang kami excited? Sa'yo din. Huwag ka lang magtampo. Okay? Huwag ka lang magtampo, excited din kami sa'yo. Di ba? Actually, lahat kami excited sa grupo nyo eh. Huwag ka lang magtampo. Susunod ka rin, ikaw naman no. Antay-antay lang. Di ba? Ika nga,
sa pila, wait for your turn. Darating rin sa'yo, wait ka lang. Susunod ka rin. President Bongbong Marcos na sinabi nito na meron tayong responsibilidad na makipagtulungan sa Interpol. Sabi ni Senator Bato kung tutuusin, pwede daw ni-reject yun ni Pangulong Bongbong Marcos para daw sana hindi napaaresto itong si Duterte. Pwedeng i-reject. Totoo po. Totoo po yun ha. Pwede pong i-reject ng presidente yung Interpol. Kaso, ang problema, rejected na rin po tayo. Ang buong bansa po ang apektado. Bakit buong bansa, Nyolo? In case na humingi po tayo ng tulong internationally sa ating mga suspect, mga pinaghahanap na suspect na nagtatago internationally or sa ibang bansa, wala tayong magagawa kundi tayo na mismo ang mahihirapan noon. Hindi katulad po ng Interpol. Meron po silang parang VIP access sa bawat bansa. Ganun po kahalaga yung Interpol. Kaya, bakit naman natin ipagpapalit ang samahan ng Interpol kaysa samahang demonyo? Siyempre, dito po tayo sa samahang Interpol. Diba? Ang daming tinulong ng Interpol, Alice Guo, ang daming yan, Tebes, at yung mga nakaraan pa po. Hindi mo sisirain yan. Para lang sa demonyo. Siyempre, dito po tayo sa mga susunod pa na mga parating na pagtutulungan sa Interpol. Ito, digong lang to eh. Mamamatay tao, ba't ka manghinayang? Tablado talaga tayo. Pag tinabla po tayo ng Interpol, nako po, katulad niyan. Halimbawa, si Harry Roque, hinahanap ngayon ng Interpol, tatablayin na tayo niyan. Pag nag-chat ka sa GC, wala na. Sin ka na lang, black ka pa. Kaya ang sinasabi niya, kung sakasakali, wala siyang impormasyon, Cheryl, kung meron siyang warrant of arrest para sa kanya, akala nga raw nila nitong Sabado yung warrant ay para sa kay Duterte at para sa kanya. But mukhang lumalabas kay dating Pangulong Duterte lang. Pero kung sakali daw na lumabas yung warrant, handa raw siyang magpa-aresto at hindi nga raw siya nagtatago. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños. May karagdagang detalye si Mayan Los Baños kaugnay sa panayam niya kay Senator Bato de la Rosa. Mayan, may hiniling daw si Senator Bato de la Rosa kay Senate President Cheese Escudero. Ano raw yon? Hi Cheryl, balak kausapin ni Senator Bato de la Rosa si Senate President Cheese Escudero para hilingin na kung pwede, sakaling lumabas yung warrant of arrest mula sa ICC, ay wag muna siyang isurrender ng liderato ng Senado. Ay, naku! Umahanap ng friends! Nakakahiya! Nakakahiya! Cheese! Huwag mo akong bigay sa ICC! Cheese! Meron kang isang phone na friend, Senator Bato. Kung meron kang isang phone na friend, sinong tatawagan mo? Ting, 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 ting. Jesus Escudero. Dati, yabang-yabang, no? Ay, yabang-yabang. Pag umano ko, papatayin ka namin. Dati, yabang, no? Dati, yabang na ito, eh. Pag hindi mo sinuko, papatayin ka namin. Stupid. Putek ngayon, wala na. Wala na. Ngayon nakikiusap na, Cheese. Huwag muna ako ibigay niya, Cheese. Kung may sesyon itong Senado kasi may common courtesy yan Cheryl, at may president yan sa mga nakaraan. For example, nung time ni dating Senador Trillanes na pwede sila dito magstay sa loob ng Senado kapag may nakaumang na pag-aresto at hindi sila pwedeng pasukin ng mga otoridad. So yun ang sinasabi ni Senator Bato. Sabi ni Bato, ano nga ICC? Oh, sumasamahan pa kita Trillanes eh. Ngayon ayaw mo na magpasama.
Dati sabi niya dati, ano Trillanes, samahan mo pa ako. Ano ICC, ngayon ayaw mo nang may kasama. Gusto mo solo ka na lang Garo na ito. Dati nagpapasama kay Trillanes Ngayon gusto mo solo ka na lang. Damot mo naman, bato. Mas yung ICC warrant at merong sesyon ng Senado, baka daw pwedeng dito muna siya tumambay sa loob ng premises ng Senado para hindi siya agad maaresto. Gayunman, idagdag ko na rin, natanong natin siya ano bang mga preparasyon niya for the looming arrest. Sabi niya, nakausap na raw ni Senator Bato ang kanyang pamilya sa kanyang desisyon na Cheese, dito muna ako tambay, Cheese. Tambay muna ako dito, Cheese. Kawawa naman to. Kawawa naman to. Kita mo, yan po mangyayari sa inyo. Yan po mangyayari sa inyo. Ganyan mangyayari kung mapanglaman kayo, tapos mamamatay tao kayo. Kita mo, mukha na siyang tanga, oh. Cheese, dito na lang ako tambay. Kita mo, ito ba yung pagtatanggol nyo, mga DDS? Oh, parang takot na aso. Takot na aso. Kita nyo, nakakahiya, oh. tablet naman yung sarili niya, hindi na siya manlalaban kumbaga. At ayos naman daw yung pamilya niya sa ganyang desisyon niya, Cheryl. Maaari ba natin? So anong balak niya? Sabi mo nga, ay sinabi na sa'yo ni Senator Bato de la Rosa na haharapin niya itong arrest warrant, di ba? Siguro, mayroon ba tayong bahagi ng iyong panayam sa kanya mismo? Oo, meron dahil dun sa kanyang interview, nagtagal yan ng 15 minutes at ang sinasabi niya talaga, ready naman siya na magpa-aresto kung sakasakali. Bagamat sinasabi niya, Cheryl, dati, no, alam mo yan, sa mga previous reports natin, sinasabi niya, hindi siya naniniwala na may jurisdiction ng ICC sa ating bansa. Pero dahil sa nangyari kay dating Pangulong Duterte, sabi niya, mukhang nagbago na yung paniwala niya yun at ready na siyang magpa-aresto. At ang primary Yung una, hindi daw siya naniniwala. Ngayon daw, nung naaresto si Digong, naniniwala na siya. Lagi si Bato. Bato, noon pa man totoo na yung ICC. Ang yabang mo kasi. Ang yabang mo Sisigaw-sigaw ka pa. Oh, bring it on. Gumagalong ka pa. Bring it on, ICC. Oh, nadakip si Digong. Ano, para kang tuta. No. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng